Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Undercover High School na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Ang lalaki ay orihinal na isang nangungunang ahente sa National Security Agency. Sa isang misyon upang mabawi ang mga artifact, hindi niya sinasadyang nabali ang kamay ng isang gintong estatwa ng Buddhist na nagdulot ng malaking sakuna. Si Jiang Haixiang ay sinibak sa pwesto ng pinuno ng NSA. Sa kabutihang palad, ang kanyang pinuno ng koponan ay nakiusap sa ulo na muling isaalang-alang ang ulo, pagkatapos ay binigyan si Jung Hiyang ng isang misyon upang pabyusin ang kanyang sarili. Gayunpaman, nabigla ang pinuno ng pangkat nang mabasa niya ang mga detalye ng misyon. Agad siyang nagpatawag ng night meeting kasama si Shanghai Siang at dalawa pang miyembro ng team para pag-usapan ito. Bago opisyal na ipahayag ang misyon, ipinaliwanag ng pinuno ng pangkat ang background noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Isang Koreanong mangangalakal na nagngangalang Songmo ang pinabura ng emperador. Ipinagkatiwala sa kanya ng emperador ang 10 tonelada ng mga bar na ginto na pagkatapos ay itinago niya para sa kanyang sarili. Matapos ang tagumpay ng Korea, hinabol si Seo Bong ngunit hindi niya madala ang lahat ng ginto, kaya itinago niya ito sa isang lugar sa Korea. Ang NSA ay sinisiyasat ang BIMO Consortium na itinatag ni Sei, BIMO, upang mahanap ang ginto, ngunit hindi nagtagumpay ngayon. Ang katalinuhan ay nagpapahiwatig na ang ginto ay nasa loob ng Bongmo High School, na pag-aari ng Bongmo Consortium, ang kanilang misyon ay hanapin ang mga gold bar sa Bongmo High School. Dapat itago ni Jiang Haisong ang kanyang sarili bilang isang high school student at pumasok sa paaralan upang maisigawa ang gawaing ito. Tiniyak ng team leader na ang pagiging bata ni Jiang Haiyang ay naging perpekto para sa pagpapanggap bilang isang high school student. Bukod dito, kapag nabigo ang kanta ni Jiang, ang tatlo ay maaaring mawalan ng trabaho. Ayaw ni Jiang Hong na makaapekto sa kanyang mga pagkakamali. Sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan at pinuno ng pangkat na gawin ang gawain. Matapos iwan ng kanyang mga kasamahan si Jiang, nanatili siya sa likod ng restaurant na nagiinuman. Biglang nagkagulo sa front desk. Sinubukan ng ilang magnanakaw na umalis nang hindi nagbabayad. Binalaan sila ng anak ng may-ari na magbayad o tatawag siya ng pulis kapag tumanggi sila at naging agresibo. Nakialam si Shanghai Chong at mabilis na hinarap ang sitwasyon. Agad namang nagbayad ang mga tulisan at tumakas. Nagpapasalamat. Ang may-ari ay nag-alok na iwaksi ang Shanghai Song's bill bilang pasasalamat, ngunit siya ay nagpilit na magbayad sa harap ng magalang na iniwan ang oso witnessing. Agad itong naakit sa katwiran at gwapong anyo ni Shanghai Song. Kinabukasan, nagtipon-tipon ng 4 para ailatag ang planong gumawa ang mga kasamahan ng perpektong pagkakakilanlan para sa Shanghai Chong. Papasok siya sa Bongwon High School bilang isang special admission student. Upang mas mahusay na makipag-usap sa mga mag-aaral at maiwasan ang pagdududa. Kinailangan ni Jung-ong na mabilis na matuto ng internet slang at mga sikat na meme. Partikular na binalaan siya ng pinuno ng pangkat na huwag makisali sa sinumang mag-aaral, na binanggit na ang Baiman High School at ang mga dadalo nito ay hindi karaniwan, ang sobrang pakikisangkot ay maaaring magpataas ng panganib na masira ang kanyang takip sa gabing iyon. Upang mapalakas ang kanyang moral, dinala ng pinuno ng pangkat ang kanyang asawa at anak na babae upang kumain kasama ang Shanghai Siang. Ang pagkakaroon ng lumaki na walang mga magulang Jiang, Shayong ay tulad ng pamilya sa pinuno ng koponan. Sa panahon ng pagkain, inihayag na si Jiang Ong ay naatasan ng misyon sa Bongmo High School. Nakakaloka, ang anak ng pinuno ng pangkat na si Yu Zhang, na isang estudyante doon. Inutusan siyang huwag magtanong at itago si John, sikreto niya. Kinabukasan, nagbihis ng matingkad si Jiang sa kanyang uniforme at pumunta sa paaralan. Pagdating, pumunta siya sa opisina para makipagkita sa kanyang homeroom teacher, at nalaman niyang si Oso pala. Nakilala agad siya ni Oso A bilang ang gwapong lalaki noong nakaraang gabi. Nagtataka kung paano siya maaaring lumitaw bilang isang mag-aaral. Ngayon, hindi sumagot si Jiang, sa halip ay nagdahilan. Dahil oras na ng klase Oso. Ipinakilala siya ni A sa klase kung saan pinahanga niya kaagad ang kanyang mga kasamahan, tanging si Yuji lang ang nakatitig sa hindi makapaniwala. Hindi moari na pumapasok siya bilang isang estudyante, at sa kanyang klase pagkatapos ng klase, dinala siya nito sa rooftop, na nangangakong tutulungan siyang magtagumpay sa kanyang misyon. Jiang, Chong ay hinimok na tumutok at tapusin ang kanyang misyon ng mabilis. Gayunpaman, pagpasok niya sa silid-aralan, nagsimula siyang matulog. Marahan siyang tinulak ni Suha, ngunit ang kanyang reflexive na reaksyon ay itinuring na impolite na umani sa kanya ng pagsaway mula sa guro. Sa wakas, lunch break na.
Naglibot-libot si Jiang Hai sa campus at hindi nagtagal ay napansin niya ang isang lumang gusali na may markang walang pasok na nakabukas ang pinto sa kabila ng karatula. Ang gusali ay suportado ng steel scaffolding dahil sa edad nito. Sa mga nakakandadong pinto at bintana na pumipigil sa pagpasok sa likod ng gusali, nakita ni Shanghai Chung na tumatakbo pa rin ang metro ng kuryente. Habang nag-iisip kung paano papasok, nakita niya ang ilang kaklase na binubuli ang isang kaklase. Nais tumulong ni Shanghai Chung ngunit natakot na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pagtalikod niya, nabangga niya ang isang pala na nagpaalerto sa mga lalaki na kinilala siya bilang bagong transfer student. Inutusan nila si Jiang na bumili ng merienda para sa kanila, bigo, ngunit pinaalalahanan ng payo ng pinuno ng kanyang koponan na maging mapagpasensya. Nag-aatubili siyang pumayag sa kanilang mga kahilingan. Bumalik sa klase, nagtanong si Shanghai Chung tungkol sa lumang gusali. Ipinaliwanag ng kanyang kaklase na ito ay itinayo noong panahon ng pananakop ng mga Hapones at nabalitang pinagmumultuhan dahil sa sira-sira nitong estado, ang paaralan ay pinaghigpitin ang pagpasok. Si Shanghai Chung ay nagulat pabalik sa kanyang pinuno ng koponan na pinaghihinalaan niya na ang ginto ay nakatago sa loob ng maayos, ngunit mapanganib na gusali, sa haka-haka. Naglalaman ito ng mga kagamitan upang makontrol ang temperatura at halumigmig upang maiwasan ang pagdumi ng ginto. Inutusan siya ng team leader na suriin kaagad ang gusali. Ang Shanghai ay may gamit at may kapansanan. Pumasok ang surveillance sa building habang paakyat siya ng hagdanan, may lumabas na baril sa hagdanan na tinutukan siya ni Ua, na nagpapatrolya para iwasang pumutok ang kanyang saplot. Jae-sung tumakas OSU chase, ngunit hindi makita ang kanyang mukha. Pinigilan ni Jung Hae-siang ang desisyong humanap ng isa pang pagkakataon na makapasok sa gusali kinabukasan. Iniulat ni Sao ang insidente kagabi sa Board of Directors at sa punong guro, sa halip na ay silang lumang gusali. Agad na nagpa siya ang board na maghintay at tingnan kung babalik ang taong nakaitim na gustong maunawaan ang kanyang layunin. Pagdating sa paaralan, nagtagal si Jiang Seong malapit sa lumang gusali. Nakita niya ang punong guro na pumasok sa gusali at gusto niyang sundan upang mag-imbestiga, ngunit pinigilan ng seguridad ng may pag-aatubili, umalis si Shanghai. Nang mapagtanto na ang pagbisita ng punong guro sa araw ay nagpapahiwatig na alam ng paaralan ang tungkol sa break-in. Nang babalik na siya sa klase, nakarinig siya ng mga ingay mula sa basurahan at natuklasan niyang nakakulong ang kanyang kaklase sa loob. Ipinaliwanag ng kanyang kaklase na siya ay binubuli ng mga bully sa paaralan dahil wala siyang mga magulang at nakatira lamang sa kanyang lola na may edad na. Natatakot siyang sabihin sa mga guro dahil maaari itong humantong sa mas masahol na paghihiganti kapag natagpuan sila ng OSU. Nang tanungin niya kung paano napunta ang kaklase niya sa ganoong sitwasyon, nagdahilan ito at mabilis na umalis. Pagkatapos ay hinailan ng OSU si Shanghai sa opisina para sa isang paliwanag. Habang iniisip ni Shanghai Chung kung ano ang sasabihin, napansin ng OSU na kahawig ng mga mata niya ang taong nakaitim noong nakaraang gabi. Siya ay humakbang pasulong upang tingnan ng malapitan, ngunit patuloy na umiwas si Shanghai Siang, na pagtantong huli na ang OSU ay nahulog sa lupa at mabilis na nakatakas si Shanghai sa opisina. Sa tanghalian, sabay silang kumain ng kanyang kaklase kung saan hindi inaasahang nalaman ni Jiang na nasa loob ng lumang gusali ang kanyang kaklase. Sinabi ng kanyang mga kaklase na ang gusali ay usap-usapan na pinagmumultuhan dahil ang bangkay ng isang batang babae ay inilibing doon at dala ng pag-usisa na pinasok niya. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Jiang, siya ay isang video na kuha niya, na nakunan ng isang pinto sa basement na nakasecure ng electronic lock Jiang. Naghinala siya na ang mga gintong bar ay maaaring nakatago sa likod ng pintong iyon. Ibinalik pa lang niya ang telepono sa kanyang kaklase nang lumapit ang bully sa paaralan kasama ang kanyang barkada. Inakusahan niya ang kaklase na umalis sa lugar ng basurahan ng walang pahintulot at nagpa siya na parusahan siya sa pamamagitan ng pagdura sa kanyang pagkain at pagpilit na kainin ito. Tahimik ding nakatingin ang ibang mga estudyante. Natatakot magsalita. Hindi nakatiis si Jiang Hae-siang at sinabihan siyang huwag kumain. Ang bully ay hindi sanay na suwayan ng galit, binaligtad ang tray ng pagkain at pagkatapos ay sinubukang bugbugin si Shanghai Yang, na walang ibang pagpipilian kundi ang mabilis na lumaban, at pinatumba ang nananakot. Ang nahihiya na maton ay nagtangkang sumuko, ngunit pinigilan ng oso. Dinala silang dalawa ng OSU sa administrative office para tanungin. Kararating lang nila ng ang vice principal na nagpapakita ng matinding paggalang ay inalis ang maton. Napagtanto ni Jung-ong ang malinaw na paboritismo, pinagalitan siya ng OSU sa opisina, na nagtatanong kung bakit siya nagdulot ng gulo 2 araw lamang matapos ang pagdating. Sarkastikong binanggit ni Jung-ha ang kanyang nagkukunwaring kamangmangan sa sitwasyon.
Kahit na nasaktan si OSU sa kanyang mga sinabi, alam niya ang katotohanan tungkol sa pambubuli pagkalabas ng opisina. Ipinatawag ni Yong si Shanghai Chung sa rooftop at ibinunyag na ang maton na ang ama ay isang kongresista ay nanakot sa mas mahihinang mga estudyante nang hindi napigilan, maliban sa presidente ng konseho ng mga mag-aaral. Binalaan niya si Shanghai na kumanta upang maiwasang maakit ang atensyon ng bully. Jiang, kumanta siya, umaasa na ang isyo ay maglaho, ngunit pagkatapos ay isang video ng away ang naipost online. Mabilis na nag-viral at nakarating sa direktor ng NSA. Agad na ipinatawag ng direktor si Shanghai Chung at ang kanyang team leader na nagbabala laban sa exposure. Kung mauulit ang mga ganitong insidente, kailangan munang i-abort ng Shanghai Chung ang misyon at madidisband ang kanilang team, na naramdaman ang pressure na napagtanto nilang kailangan nila para mabilis na matapos ang misyon. Binigyan ng team leader ang Shanghai Song ng isang device para i-unlock ang mga electronic lock at inutusan siyang bumalik sa lumang gusali ng gabing iyon para hanapin ang mga gold bar at tapusin ang mission. Shanghai Song kinuha ang device at tumungo sa lumang gusali, ngunit nakita siya ng kanyang mga kaklase sa ruta at sinundan siya sa gusali. Upang matiyak ang paglilihim, dinala siya ni Jiang Hong sa basement. Pagpasok pa lang nila sa pasilyo, nakarinig sila ng malalakas na ingay at nakakita sila ng isang trabahador na nakasombrero na nahulog ang kanyang martilyo at tumakas. Hinabol siya ni Jiang Hong, ngunit nabigo siyang maabutin, kaya nagpatuloy siya sa pagbukas ng pinto na nagpapakita ng isang lihim na daanan patungo sa isang lihim na silid. Gayunpaman, sa halip ng mga gintong bar, ang silid ay napuno ng impormasyon tungkol sa kanila. Jiang hados na kahit ang chairman ay walang alam sa kinaroroonan ng gintong nagkakahalaga ng 800 bilyon. At hinanap din ito. Matapos umalis sa secret room, nang hindi alam na ito ay nasa ilalim ng pagbabantay, si Jiang Haixiang ay aalis na sana kasama ang kanyang kaklase, na pagkatapos ay nakatayong nanginginig sa harap ng nakataas na floorboard na si Jong Hais. Tumingin si Yang at natigilan. Natuklasan nila ang isang kalansay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Sa sobrang takot ng kanyang kaklase ay gusto niyang tumawag ng pulis. Gayunpaman, sinuri ito ng maigi ni Jiang Haixiang at napagtanto na isa lamang itong modelo ng balangkas. Inilabas niya ang kanyang phone para kumuha ng litrato at nakakita ng isang pares ng dancing shoes. Sa sandaling iyon, dumating ang principal at tinanong kung bakit sila nasa lumang gusali. Ipinaliwanag ni Jiang Xiang na pumasok sila upang i-verify ang katotohanan sa likod ng mga kwentong multo ng lumang gusali, at inamin ang kanilang pagkakamali kasunod ng kilos ng principal. Mabilis silang umalis sa lumang gusali. Tinanong ng kanyang kaklase kung bakit hindi nila sinabi sa principal ang tungkol sa manggagawang naghulog ng martilyo. Ipinaliwanag ni Jiang Chung na hindi nila matiyak kung sino ito at ayaw nilang palakihin pa ang sitwasyon. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.